The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Sa gitna ng pagtatalo ng marami sa ingay ng mundo, tuloy po ang ating pong inspirasyon at aral mula kay Brad Jeff. Siya po ang, kumbaga, hari din ng kapayapaan. Tsaka hawak niya ang Biblia araw-araw. Good morning, Brad Jeff. Andyan Good morning. Smile ka naman dyan. Morning, Good Pastor. Hawak mo na ba ang As in Bible? Hawak natin ang Biblia. Yan ang dapat hawak natin everyday bago magsimula ang araw natin. Pastor Jeff, anong magandang balita? Finally, Friday na bukas. Anong meron ngayon? Saka ito talaga ang rules. Anong rules natin dyan? Oo. Eto, maganda yung rules. Pero bago yan, happy viewing muna kay Cheryl, Dino at Andy Bantolo kasi pabalik na sila ng California today pero Uy, ingat po. Yan, biluin mo yun. Pabalik na. Salamat John at Lara Wee sa pag-introduce ng aming show sa kanila. Susubaybayan daw tayo pagbalik nila. Naku, salamat. Pinag-uusapan po natin ang mga iba't ibang estado ng puso na dapat nating i-address. Otherwise, ikasasama natin because sabi nga sa isang verse sa Biblia, okay, above all else, guard your heart. Bantayan mo yung pera mo, bantayan mo yung ari-arian mo, pero sa lahat na yan, ang bantayan daw natin yung puso natin. Kasi talagang dadalhin tayo sa kasamaan niya pag hindi natin binantayan. Ito, maganda to, the envious heart, yung mainggiting puso. Napansin niyo po ba? Minsan okay naman tayo, hanggang makita natin yung bagong LED ng kapitbahay. Biglang, ang liit ng 65-inch ko kasi naka 99-inch yung kapitbahay. Tapos at tanungin mo, bakit siya meron na? Bakit mas nauna pa siya? Lord, bakit parang sila bine-blessed? Ako hindi. Lalo na ngayon sa panahon ng social media, mas madali pong mag-compare, isn't it? Isang scroll mo lang, bakit nasa Japan sila? Bakit fit yung body niya? Bakit nagpipickleball na sila? Ang saya ng pamilya nila. At minsan, habang tinitingnan mo yung blessing ng iba, unti-unting nawawala yung joy kung ano yung meron ka. That's the danger of envy. Comparison quietly turns gratitude into frustration. Sabi po sa Galatia 6:4, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ginagawa niya, magalak siya. Pero wag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Ang sabi po dito sa English, each one should test their own actions without comparing themselves to others. Alam niyo po, God never asked you to compare your journey with others. Bakit? Iba-iba po tayo ng assignment. Iba-iba tayo ng calling. Iba-iba ng season, iba-iba ng timeline. Okay, may proseso ang Diyos sa bawat plano niya sa tao. Hindi mo pwede i-compare. Sabay lang kami kinasal, ba't siya may anak na? Baka tinetest ni Lord. Sarili mo nga, hindi mo maayos, bibigyan ka pa ng another responsibility. Comparison is dangerous because you compare your behind the scenes to someone else's highlight reels. Kumbaga, highlight reels nila yan, ikaw behind the scene pa lang, inaayos din ni Lord yung sayo. Pag tinignan nyo po yung unang tao na recorded na nainggit sa kasaysayan, sa Biblia, hindi maganda ending. Si Cain at si Abel. Instead of fixing his own heart, si Cain nainggit dun kay Abel, yung jealousy eventually turned to anger, yung anger turns into murder. Okay? Kaya po yung envy, pag left unchecked, will always damage you and the people around you. How do we fight envy? Number one, celebrate other people's victories. Your season will come too. Pag kami nakita kang nagiging successful, makiselebrate ka ng bukal sa loob mo. Number two, practice gratitude daily. Alam niyo po, yung mapagpasalamat na puso, may maliit na room para sa jealousy. Pag hindi ka mapagpasalamat, buong room kakainin ng jealousy. Pangatlo, focus on your God-given assignment. Huwag mong i-abandon yung lane mo. Pag nakatingin ka lagi sa lane ng iba, mababangga ka. And lastly, limit unhealthy comparison triggers. Bawasan nyo muna pag sa social media nyo kung mainggiting kayo. In fact, tanggalin nyo yung mga apps na Instagram, Facebook kung talagang hindi nyo kayang labanan yung jealousy sa puso nyo. So, tanungin natin, kanino ba ako madalas nagko-compare? Anong blessing ba kay God ang na hindi ko na na-appreciate? Tandaan natin, Galatia 6:4, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. Kung mabuti ginagawa niya, magalak siya. Pero wag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil kami biniyayaan mo ng blessing. Maaring yung panahon, hindi pa ngayon.
Maaari may inaayos ka pa sa amin. Kasi pag binigay mo yung blessing, baka ikasira pa namin. Kaya Lord, ikaw nakakaalam ng lahat sa amin. Kaya Lord, kami bilang anak mo, katulad din kami, mga magulang, hindi namin binibigay sa mga anak namin yung lahat ng gusto nila sa lahat ng panahon na gusto nila. Kasi alam namin na hindi pa panahon ngayon. Kaya tulungan mo kami, Lord God, makita ang mga pangyayari sa buhay namin na merong pananaw na, Lord, ikaw may control. At bilang anak mo, mahal mo kami, we will be grateful kung ano man ang meron kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito sa biyaya po ng aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Grant us the wisdom and the gift of contentment. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmisyon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat Brad Jeff sa iyong muli na paalaala. Thank you, Brad. Thank you, Pastor. Anytime, Brad, Ted, patuloy po natin pagdasal ang ating mga leader sa bansa. Patuloy natin pagdasal ang ating bansa. Ako'y magpapaalam na. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.